At ating papurihan ang ating Panginoon. Lord, we praise you, Lord. Purihin ka, Panginoon. We glorify you. You are the holiest of the holy, Lord. Purihin ka. Purihin ka, Lord. Salamat, Panginoon. We glorify your name. Kanyang kapangyarihan, kahit anong magkakataon, siya lang ang naghaharing Panginoon. Panginoon. Salamat po, Panginoon.
Salamat po dahil dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. We worship you, O Jesus. We glorify your name, O God. Po, Panginoon, na ikaw ay dakila sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Praise your name, O God. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ka, Panginoon! Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailang ay tinahon. Pag-ibig mong alay sa'min noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Magpakailanman
sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Purihin ka, Panginoong Ama. Magandang umaga po mga kapatid. Sobrang may inspire akong mag-preach ngayon kasi sa nakita ko pong naghandog ng special number. Hindi naman katagalan na, alam niyo po ba yung unang kumanta noon? Ganun-ganun yata ang edad. Yung tatay niya. Kalahin niyo. Wow, praise the Lord. Manalangin muna tayo mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo, aming Ama. Sa gitna po ng pag-uulan at kung ano pang mga bagay naming kinakaharap, the big difference is you are always with us. And you have a fresh message of love for us. Sobrang mahal niyo po kami, kaya meron po kayong pinapahayag lagi. Nagpapakilala kayong mabuti, patuloy sa amin. And as we listen to your word, Lord, in worship, make us respond to it. Know it, do it in obedience to you. In Jesus' name. Amen. Hindi man po lalos yung ating paraan ng mga pagtalakay dito sa Sermon on the Mount. Kinapapalooban po ito ng 3 kabanata sa Book of Matthew, Matthew 5, 6, and 7. At sinasabi nga po ng ating mga Bible scholars, mga kapatid, pwede po nating mabasa ang 3 kabanatang ito na tinagurian nga pong Sermon on the Mount in only 15 minutes. Ganun po siya considerably masabing maikli. Pero malamang na malaman. Wala kang pwedeng
itulak kabigin, ika nga. At hindi ka pwedeng mamili sa iyong matututuhan mula sa aral na ito ng ating Panginoon. Kaya mabuti po na ating tiningnan ito sa layunin natin, sa kabuuan, mga kapatid, masentro muli ang ating kaisipan, ang ating mga kalooban sa Panginoong Hesukristo natin. Kasi nga po, meron tinatawag tayong post-Christianity theory. Sa maraming mga kanluraning bansa, mga progresibo mga bansa, mayaman, na nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang mga buhay at palakad ng estilo ng buhay sa araw-araw. So, post-Christianity theory. At ang nasabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, sa mga nakaraan, na mga pagtalakay natin sa salita ng Diyos, let that theory remain a theory. Hindi po dapat napayagan natin na mawala na unti-unti sa kamalayan ng Kristiyano yung sentro ng kanyang paglilingkod, pagsamba, pagkilala, dili ba kundi ating Panginoon Jesucristo. Magiging tapat pa rin tayo sa pagtayo sa kapatiran, sa likod ng pulpitong ito, na tanging kanyang kapahayagan, with full conviction in our hearts and our minds, si Kristo ang sentro. Si Kristo ang sentro. Ang kagandahan dito, mga kapatid, hindi man natin nalalos yung ating pagtalakay, pumili po tayo ng mga salient or radical sa atin. Ibig sabihin po, kinakailangan natin ng mga tatalakayin sa ating kapanahunan. Nasa pagtatapos na po tayo ngayon dito sa ating tinatawag na Sermon on the Mount. And it is interesting to note that yung tatapusin po ng Panginoon Jesus dito sa kanyang pagharap, sa kanyang kinakausap, yung paraan ng pagtanggap sa kanyang presensya sa walang hanggan. At doon po sa mga naunang 2 talata, bago itong ating binasa na paragraphs, chapter 7, 13 and 14, wika nga po, basahin ko lang, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Pero pong dalawang magkasalungat na pinakita si Lord Jesus dito para mapangyari po yun, yung paano ba pagpasok sa kanyang kaharian. Yung isa po, yung ipinapaliwanag ng mga Fariseo, meron pong daan na sinasabi ay maluwag at maraming dumadaan doon. At yung isa po naman ay yung hinihingi ni Lord Jesus. Sinabihan po niya yung kanyang mga kausap, mga nakikinig sa kanyang sermon, na sila po ay pumasok sa kanyang kaharian sa makipot na daan. At isa sa mga karaniwang gamit po, paglalarawan ng ating Panginoon sa kanyang mga pagtuturo, yung daan. Ang tinutukoy po niya mismo rito, siya. Siya mismo ang daan. At ang sabi nga po, ito ay magkakaroon ng katuparan by hearing His word and accepting His person. Yun po yung konsepto sa panahon ng Bagong Tipan na inaabang-abangan ng mga tao ng kanilang kapanahunan, yung pagdating ng Kristo o ang Anointed One, yung Messiah na darating. At yun nga po, nabigyan ng katuparan sa katauhan ng ating Panginoong Jesus nung siya po'y isugo mula sa langit. At siya lang po yun, mga kapatid. Wala nang iba pa. Yung daan naman ng mga Fariseo, katulad po ng malawak na daan, maluwag na pintuan, hahantong naman sa kapahamakan. Hahantong naman po sa kapahamakan. Lumalabas dito, no, pag kinumpara natin, yung requirements ng ating Panginoon Jesucristo were very rigid, but were of God. Sa Diyos po yun. Sa Diyos. Oh. Tanging yung mga dumaan sa Kanya ang matatanggap sa kaharian na Kanyang iniaalok. Sa kabilang dako po naman, mga kapatid, ang isang nagpapalabo sa katotohanan ito ay yung pagdagsa ng mga tinawag po dito sa ating pinag-aaralan, false prophets. False prophets. At yun binasa natin ay nagpapahayag po ng tungkol doon. They claim to be God's representatives
with his message to instruct the nation and his ways. Kaya lang, gaya ng ating natututuhanan sa mga nakaraan, hindi po sila totoo sa sinasabi nila. Hypocrites, sabi nga. They appeared to be members of the flock, katulad dito sa ating binasa, but in truth, they were ferocious, mababangis na mga lobo, ferocious wolves, who had come to destroy the flock. Sa totoo lang po, ang nagpapaiba sa tinatawag nating false prophet sa true prophet, yung buhay mismo niya. Yung nagkiklaim siyang lingkod ng Diyos, propeta ng Diyos, tingnan natin yung kanyang buhay, sabi niya. Ito ang false prophet. Ito ang true prophet. Ano nakikita sa kanyang estilo ng pamumuhay? The Pharisees were to be judged by their fruits. 2 talata po dito sa ating binasa na section, inulit po yung pahayag. Halimbawa sa verse 16, ang sabi po ng verse 16, by their fruit you will recognize them. Talon tayo sa verse 20, thus, by their fruit you will recognize them. At nilarawan po niya, kung meron daw pong good tree, natural, magbubunga po yun ng good fruit. Yung bad tree, natural, magbubunga po yun ng bad fruit. At sa paglalarawan po ng Panginoon Sus, yung ubas, hindi pwedeng asahan na magbubunga ng ibang prutas o papano. Same with the fig. Mga karaniwan pong mga nakikita at naranasan ng kalang panahon. Kaya madali po niyang gamitin na pagambing para po magaan at maliwanag na matanggap sa kaisipan yung kanyang mga tinuturo. Binigyan po ko ng dahon ng aratilis ng isang kapatid natin. Nakatulong daw po yan na parang paggagamot sa yung mga buto na naglalak-in. May pagkakato po, nagtatype ako sa laptop, biglang hindi na po makakilos yung aking daliri. At kailangan tulungan para maunat. Sabi niya, nakatulong daw po sa kanya. Kaya sabi ko, dalan mo nga ako niyan. At malalaman. Alam niyo yung punong aratilis, ano? Alam niyo yung bunga ng aratilis? Alam nga naman makaasa kayo ng ubas doon sa aratilis. Hindi po pwede. Yung mangga ay mangga. And so on. Ganon po yan, mga kapatid. By their fruits, sabi nga ay, you shall know them, you shall recognize them. Hindi po sila matuwid o totoo. Yung mga mapagpanggap, yung mga Fariseo, yung mga false prophets, ayon sa salita ng Panginoon. Kasi kung sila po yung matutuwid, makikita po sa kanila yung bunga ng katwiran, the fruit of righteousness. The fact that they were producing bad fruits showed that neither they nor their system was righteous. Logical? Logical. At nagayag po si Lord ng hatol sa kanilang maling sistema. Verse 19. Ano po ang sabi ng verse 19? Mga kapatid, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Matindi po yung hatol ng Panginoon sa kanila. The Lord Jesus judged and rejected Pharisaism, hypocrisy, and pretensions sa pagdating sa usaping paglilingkod, pagkakaugnay sa Panginoon, much more paraan ng pagpasok sa kanyang kaharian. At ang sabi ng verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father who is in heaven. Sabi niya, lip profession was not enough. Itong mga Fariseo, ayon sa pagkapahayag ng salita ng Diyos, even from the mouth of the Lord Jesus Himself, iba po yung nakikita sa gawa doon sa sinasabi ng kanilang bibig, ng salita. Matamis na pakinggan natin pagka tinawag nating Lord, Lord ang ating Panginoon. Ang sabi niya, ang tindi, hindi po daw lahat na nagsasabi
ng Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Sinasabi po, nung kapahayagan, sila daw po ay servant of God. Pero binalaan po sila. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Ang tanging makakapasok ay yung mga tumupad ng kanyang kalooban. At doon sa John chapter 6 verse 29, bahagi po ng pahayag doon, ang Panginoong Jesus mismo sa kanyang paghahayag tungkol sa kalooban ng Ama, yun po ang kanyang gawain. It was God's work o God's will yung kanyang ginagawa. Kung kaya't nasabi niya, to believe in the one who was sent, whom He has sent. And that is Christ. That is Christ. Nung itinatag ang kanyang kaharian at mapangyari sa kabila ng pagsalungat ng mga religious leaders sa tunay na hari. Sino po yung tunay na hari? Ang Panginoong Hesus. Wala nang iba po. Ang dami pong mga sumasalungat sa kanya. Oh. In fact, pinagplanuhan po siyang i-liquidate, ika nga. Pero marami po yung naghahangad na makapasok. But only those who put their faith in the person of Christ will be accepted. Tangi. Doon sa pagpapahayag ng pagtitiwalang lubos na sino itong Kristo na sinugo, siya pong mabibigyang pagkakataong makapasok sa kaharian ng langit. At nakita natin sa lagay na ito na binalaan po ni Lord Jesus ang tao sa matapang at mapangahas na salita laban po sa pagtanggap doon sa aral ng pagsunod sa mga Fariseo, mga bulaang propeta. At sa ating pong kalagayan, sa ating kapanahunan, totoo pa rin po yun. The Sermon on the Mount confronts us with the importance of being a true follower of Christ, of being a true Christian. At ano ang dapat nating ginagawa mula nang tayo'y makakilala sa Panginoong Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, yung tinatawag nating Christian testimony. Ano ang nakikita sa iyo kung ikaw ay nagpapahayag, ikaw ay tagasunod ni Kristo? At yun nga po ang tulong dito sa Sermon on the Mount. Alam niyo po, mga kapatid, isa po sa pinakapangunahing layunin, kundi man siyang bukod tangi na layunin ng sermon, yung pong ipakita ang tunay na anyo o larawan ng totoong tagasunod ni Lord Jesus sa pag-asang magbibigay po si Lord ng sabihin nating strong conviction sa iba na nagke-claim na siya like Christian din, follower din ni Lord Jesus, para po talagang italaga, magtalaga ng sarili doon sa katotohanan iyon. Mga tanong na hahanapan talaga ng tamang kasagutan, katulad ng what makes a true follower of Christ? Paano ba makikilala ang tunay na Kristiyano? Ika nga. At kung mas personal po kayong matatanungan, are you a genuine follower of Christ? Tuwiran po yun na tanong. Ang hamon sa atin sa mensahe ng Diyos sa umagang ito, mga minamahal, at siyang subtitle ng ating message, magpakatotoo ka. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kaliwat kanan, magpakatotoo ka. Lakasan niyo, lakasan niyo. Baka may sumagot dyan, sana all. Pero yan po ang subtitle natin, magpakatotoo ka. Nilinaw pong mabuti ni Lord Jesus, mga minamahal, na hindi po lahat ng nagsasabi na kilala niya si Lord Jesus, sa totoo lang, hindi pala niya talagang kilala siya. Yung bang everyone who professes to know Him really knows Him. Kaya yung sinabing, hindi lahat ng nagsasabing, Lord, Lord, makapapasok sa kaharian ng langit. Hindi po basta yung kailangan totoo ka doon sa iyong pinapahayag.
umabot pa nga ang ating Panginoon Hesus sa kanyang pangungusap na sa punto ng pagsasabi, people can get involved in some kind of ministry may not necessarily qualify as a true follower of Christ. Napakapangahas na salita po. Masipag ka sa gawain. Volunteer dito, volunteer doon. Pero teka muna, yun ay nagagawa mo lang. Kumusta yung personal na relasyon sa Panginoon Diyos? Baka ikaw ay nadadaya ng pagpapalagay. Halo po sa Sermon on the Mount, masasabi po natin, at itong pinaka-essence ng mensahe, the true followers of Christ are those who have made the lifetime choice of following Jesus regardless of the cost, obey Jesus the Lord, and are getting better with time. Ulitin po natin yon. The true followers of Christ are those who have made the lifetime choice of following Jesus regardless of the cost, obey Jesus the Lord, and are getting better with time. May sinasabi po si Lord Jesus dito na good fruits from the good tree. Tulong po ito para makita natin tayo talagang tagasunod ni Kristo. By their fruits, you shall know them. At meron pong 3 palatandaan ng totoong tagasunod ni Kristo ayon sa kanyang mga salita. Isa-isahin po natin. Una, ang tunay na tagasunod ni Lord Jesus ay yung gumawa ng panghabang buhay na pagpapasya o pagpipili susunod sa Panginoong Hesus anuman ang kabayaran. It is a lifetime choice to follow the Lord, whatever the cost. Take note of 2 key phrases. Lifetime choice, regardless of the cost. Una sa lahat, sinabi po ni Lord Jesus na walang sino mang magiging tagasunod niya by accident. Yung mga tipong nagkataon lang, di sinadya, biglaan lang, boom! Follower ka na ni Lord. Kinapapalooban po ito ng pagpili, pagpapasya. It is a choice we need to make. Isang desisyon. May bukas na isip at damdamin. Walang pumipilit. At ito po'y panghabang buhay, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Nobody follows the Lord Jesus for a while. Pagka tagaraw sa ating buhay, follow. Pagka tagulan, pahinga muna. Di po pwedeng ganoon. Panghabang buhay po ito. Ngayon lang, sandali lang, kung kailangan lang, libre ako ngayon, pwede. Walang ginagawa at walang magawa, kaya follower ako ni Jesus. Walang kinabalahan. Hindi po pwede. Ito po naman, sa kabilang banda, mga kapatid, I must remind you, pansinin din po, desisyon din po natin ang di pagtuloy-tuloy ang pagkakaudlot-udlot ng pagsunod. Desisyon din natin yon. Hello? Magpakatotoo ka. Ikalawang susing grupo ng mga salita, yung pong, sabi, pansining mabuti, yung pagsunod kay Kristo Jesus, meron pong kabayaran. It is costly. Sa Panginoong Hesus natin, yung tinatawag nating landas ng discipleship, the road to discipleship is not easy or popular. Sabi nga dito
kokonti lang, makitid nga yung daan, kokonti lang dumadaan doon. Baka makita mo sarili mo, nag-iisa ka lang. But just the same, yun ang pinili mo. At pag pinili mo yun na gagawin, panghabang buhay na po yun. Walang putol-putol, walang ayon sa klema. Sabi nga po, ulitin ko, to him, the road to discipleship is not easy or popular. Sa halip, ito po'y lakbayin sa makipot na daan, makitid na pintuan. Iilan lang ang dumadaan doon ayon sa verse 24. Yung pong narrow gate at saka yung confined road refer to the radical discipleship the Lord Jesus has outlined in His Sermon on the Mount. Pag sinabing radical, meron pong pagkakalubusan. Kinonsider mo lang lahat ng mga bagay-bagay and then you decided to follow Jesus, lifetime decision na ginawa mo, sumasalungat po ito sa kalakalan o dikta ng kultura. Kaya marami pong pagkakataon, dito po napipigilan ng marami sa atin dahil salungat sa kalakalan. Countercultural po ang sinasabi ni Lord Jesus sa kanyang mga pahayag, sa kanyang mga turo. Hindi po yung nakaayon sa agos ng mundo. Baligtad nga pasalunga nga po yung kanyang aral. Labas po ito sa popular opinion. In fact, nilinaw po ng Panginoon Sus, pagka ikay susunod sa Kanya, asahan mo na. Merong panlalait, merong pag-uusig, hanggang sa pag-alay ng iyong buhay para sa Kanya. Kaya nga po, maging sa panahon na di po ba, namatay ang Panginoon Sus, nilibing pagdating ng 3 araw, nabuhin maguli, and for after mga 40 days, ay umakyat po siya sa langit, may pangakong pagbabalik. At yung po ang ating inihintay. Natayo po ang iglesia doon sa panahon yon. The Book of Acts ay nagtatala ng katotohanan pong yon. Sa panahon ng mga unang mga Kristiyano, ayon sa aklat ng mga gawa, ay mga kapatid, talaga pong inusig sila, hinuhuli sila, at pinahihirapan, sukdang kamatayan ang harapin nila. Esteban, ang pangunahing tinagurian pong first Christian martyr, hinarap po nila yan. Kapatid ko sa Panginoon, magpakatotoo ka. Ikalawa, dun sa ating pinag-uusapan, yun daw pong tunay na tagasunod ni Lord Jesus ay ginagawa yung anumang sabihin o iutos ng ating Panginoon. Ulitin ko ang tunay na tagasunod ni Lord Jesus ay yung gumagawa o ginagawa niya yung anumang sabihin o iutos ng Panginoon. Binalaang mabuti ni Lord Jesus yung mga kausap sa pagkamandaraya ng mga bulaang propeta. Mga deceivers po. Inilalarawan po yon ni Pedro sa kanyang sulat, 2 Peter chapter 2 verse 17. Sabi niya, springs without water. Mga bukal na wala naman tubig. Springs without water. They pretend to be someone they are not. Nangangako na di naman tinutupad. Sa kabaligtaran, kaya po sinabi ni Lord Jesus dito, ang mga totoong tagasunod niya ay tinutupad po yung sinasabi. They keep their commitment to God and to others. Pag sinabi niya, pag nagpatuto siya, ganito po ang sinabi sa akin ng Panginoon, sa susundin, abay talagang, ang sabi nga, ano ang subtitle natin? Magpakatotoo ka. So, balikan natin verse 24. Sabi ng verse 24, yung pong, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock, and so on. Ibig sabihin po, nilayo niya na sundin po at gawin yung ano. And then isa pong bahagi doon, yung sinabi sa verse 21. Anong sabi? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, and so on. Alam nyo, sa
biblical theology o yung pangaral o yung pagtuturo ng tamang doktrina mula sa salita ng Diyos, yung pong confession na ito, addressing God, the Lord, 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 sabi. Ito pong confession to, hindi po masama. It is a correct and sound theology. Nagiging, ika nga po'y, yung salungat, pagka po iba yung ginagawa doon sa inihahayag ng bibig. From there, we learn the insight, truth without practice is invalid and it is useless. Anong saysay ng Panginoon ka dito, Panginoon ka doon, nadapa ka lang o kaya natisod ka lang, Panginoon, Diyos ko. Wala pong kabuluhan. Pero pagka seryoso ka doon sa yung talagang kaugnayan kay Lord, pag sinabi mong siya yung iyong Lord, ay totohanan po yun, mga kapatid. Si Santiago, di ba, doon sa chapter 1, sabi niya, huwag tayong maging mga tagapakinig lang, kundi tagasunod, tagagawa ng ating narinig. So ito po mga pinag-aaralan natin. Ito pong mga inihahayag sa pulpito ng Diyos, mga pangaral ng Panginoon na tutulong pong malaki para lalo natin siyang makilala, lalong masentro siya sa ating mga talakayan, lalong ika nga po'y mag-revolve sa Kanya yung ating buhay sa araw-araw, sa ating pamilya and so on. Ito po yun, mga minamahal. Not only are true followers doers of what they say, sabi po ni Lord Jesus, yung kanyang totoong disciples are those who practice what they hear. So, sumatotal sa pangalawang punto natin, genuine followers of Christ Jesus are characterized by consistent obedience to Him. Again, ang subtitle, magpakatotoo ka. Ikatlo, ang tunay na tagasunod ni Lord Jesus ay lalong humuhusay sa paglipas ng panahon. Habang tumatagal sa kanyang pagkakaugnay kay Kristo, mientras niyang nakikilala lubos ang kanyang Panginoon, talagang humuhusay pa ho. Kumbaga, sa pagkakatanim ng isang puno, lumalalim yung kapit ng mga ugat. Tumitibay, tumatatag. Anumang uri at paraan ng mga pagbabagyo, unos ng buhay, kanyang nalalagpasan dahil po, sabi nga, lalong humuhusay. Yung kanyang buhay sa pagdaan po ng mga panahon, their life gets better in time. Their attitudes get better in time. Lahat na po may tuturing natin, mapapasakop natin sa katotohanan ito. Pati na po yung pananaw natin, mga kapatid, sa pagiging bahagi o sakop ng kanyang pagkahari. Yung kingdom lifestyle, kung tawagin po natin. Tayo po yung mga sakop sa klaw po ng kanyang kaharian. At siya po ang ating tinatampok na hari ng ating buhay. At yung estilo ng pamuhay sa isang kaharian na ika nga po'y pinaghaharian ng ating tunay na hari, ang ating Panginoon, magkakaroon po tayo ng tamang pananaw sa estilo ng buhay na iyon. Di po ba? Simple lang. Sa dating simpleng paglalarawan po, yung pong buhay kaharian, ganito po. Napapasakop tayo dun sa kapangyarihan ng hari. Bakit po? Paano po? Nagbibigay tayo ng tax sa hari. Para po tayo kanyang protektahan, tayo po'y kanyang pangalagaan, at tayo po hindi basta mapapahamak. So ganun po yung kasunduan sa pagitan ng pinagaharian at saka ng hari. At ang isang parang po ng pagpapahalaga at pagpapasalamat na rin sa kanyang pangalaga, we pay taxes to the king. And the king remains true to his word, to his promise, na poprotektahan niya tayo na kanyang nasasakupan. At sa simpleng paglarawan po yun, nagsasabi sa atin, mga kapatid, we get better with time.
being our genuine follower of the Lord. Mahalagang puntos po ito, mga kapatid. Dahil, yung karaniwang pong umiiral sa atin ngayon, pagkalinggo, talagang kingdom lifestyle. Sukong-suko tayo sa salita ng Diyos. Talaga pong ginugusto natin na mapangitiman lang natin siya sa bawat pagkakataong nagtitipon-tipon tayo. At maniwala po kayo dito, mga kapatid. Sa totoo lang po, maraming magpapatunay sa atin by experience in our worship time. Angels join us. Believe so, gentlemen and ladies. God is pleased. And so, He leads His angels singing praises to Him with this congregation. Bakit po? Basa niya ang puso natin. Ginugusto nating ma-please natin siya. However, yun ay linggo. Kumusta naman yung mula Lunes hanggang Sabado? Iba na yata ang usapan doon. Linggo, kingdom lifestyle. Hari siya, Panginoon siya. Sabado ay, Lunes hanggang Sabado, tayo yung hari. Tayo ang boss. Tayo ang Lord. Kaya po merong nagsabi na malimit daw po sa takbo ng buhay Kristiyano ngayon, mga kapatid. Malimit daw po nangyayari. Yung spell out mo yung word na God. God. Capital G-O-D. Yan. Simple pong ano yan? Ngayon daw po, iba na ang pag-spell. God. E-G-O. God. Ego. Ako. Akin. Yan daw po nangyayari. Ulit po, anong subtitle? Magpakatotoo ka. Christian testimony ang pinapaksa dito. Again, I pose to you the question. Ikaw ba'y totoong tagasunod ni Kristo? Ikaw ba'y gumawa na ng pagpapasya, panghabang buhay na pagpapasya, na susunod ka sa Kanya? Papasakop ka sa Kanyang pagiging hari sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong hanap buhay, sa iyong libangan, sa lahat na ng aspeto ng iyong buhay. Ikaw ba'y totoo? Or else, dapat ay magpakatotoo ka. Alam niyo po, ang isang simpleng po'y paraan na maipahayag po natin ito. Yung literal natin gamitin, yung Christian testimony, as is. Kilala ka bang Kristiyano ng kapitbahay mo? Ng kaeskwela mo? Ng katrabaho mo? Kung saan ka man nilagay ng Panginoon? Kilala ka ba? Na tagasunod ka ng Kristo? Mismo nga yung nakakilala ka na sa Panginoon, meron kang may kukwento tungkol sa pagkakaugnaw mo kay Kristo, hindi ka makapagpatotoo sa iyong kapwa. Magkwento ka. Ano bang ginagawa ni Lord sa iyo? Christian testimony. Ilagay natin sa literal at practical na paraan. I have a supplement sa message na to, mga kapatid. Mamaya, pag baba po ninyo, nandyan po, with the help of the ushers, meron po yung one page na pwede nyong iuwi, basahin po, tungkol sa Christian testimony. At tutulong po yan sa inyo, meron pong outline na gagamitin, 5-part testimony, Paul's model. Kinopya ko po yun habang ako'y nag-aaral para sa message. Doon sa Acts chapter 22, verses 1 to 21, meron po yung makikita kang parang outline na tutulong sa inyo. Paano kayo gagawa ng isang Christian testimony? Paano mo isusulat yung ginawa ng pagpapasya, ng pagkilala at pagsunod kay Kristo? 5-part testimony. Mula po roon, gagamitin yung batayan, makakasulat po kayo ng inyong personal na testimony.
At alam po ninyo magiging epekto nito. Una, malaki pong posibilidad mananariwa sa inyong isip, sa inyong kamalayan, yung karanasan ng pagpapasya ninyong ginawa, kinilala nyo si Kristo na yung Panginoon at tagapagligtas. Remember, mga kapatid, simple lang po. Huwag po ninyong paghihiwalayin, dalawang katotohanan na yon tungkol sa inyong pagpapasya na ginawa. Pinasyahan nyo na tanggapin si Kristo na inyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang po basta tagapagligtas. Hindi lang po basta siya ticket sa langit. Panginoon. Anong say noon? Kaya mayroong mga turn around sa inyong buhay. Kaya po mayroong mga pagbabago, 180 degrees. Ay siya nga pala, yung 180 degrees nating kasama ang ating kabataan si Yam. Nandun na po sa Mindanao at kasalukuyan po nagmi-minister sa mga churches doon. 180 degrees turn. Change, transformation. At kami po, na lingkod ng Diyos, mga pinakaibig, sa pag-aaral po namin ng tungkol sa preaching, na-highlight po, at least, talagang meron pong matinding talab yung mensahe na pinapahayag sa likod ng pulpitong ito ng ating Panginoon. Meron pong transformation, meron pong transition, meron pong yung transcending effect. Yung hindi ka magkakasya dito sa panahon na to na kalagayan mo. Either aangat ka, aangat pa, leveling up, sabi nga ngayon, or lalalim ka, tatatag, titibay. Yung bang simpleng kumustahan natin, kapatid, kumusta ka na ngayon? Eto, okay lang, dati na. Dating okay. Hindi po pwede yung dati na, kung ano yung dati. Walang nangyayaring pagbabago. Teka muna. Kaya yung kanta ng iba dyan sasabihin lang, pabago-bago, araw-araw, pabago-bago, araw-araw. Naiba na yung lyrics, ano ho? Yan. Ito po yung iuwi nyo, mga kapatid. Spend time reading this and guiding you in writing your own testimony. At ang kalawang epekto po nito, baka meron kang kapatid sa Panginoon na dry. Walang sigla. Yung pagka po narinig ka, nag-share ng testimony mo, baka mahamon din po siya. Alam niyo, nung nag-aaral po kami ng evangelism explosion na paraan ng pag-share, kakatok sa bahay, at dalaw-dalaw po yun, karaniwan dalaw-dalawa. At meron, yung kasama po, yung naturuan na, sanay na, at siya mag-share talaga using evangelism explosion na paraan. At yung kasama niya, dalawa po ang kanyang papel. Una po, tagapanalangin habang nag-share ng gospel yung isa. Yan, pinagpepre para talagang malinaw po doon sa isip ng sineseran. Tama po ba? Sineseran yung pagpapaliwanag. Tapos, meron pong portion doon na pangalawang papel ng kanyang kasama. Yung pong yes testimony. Yes testimony. Ano po yun? Sa pag-share nitong nasanay na at gagabayan nitong kasama, pag-share nito, meron punto natatanong siya, di ba, kunyari kasama si Ate Chris, di ba Ate Chris? Opo, yun, yes testimony. Nakakatulong daw pala ho yun para makakumbinse doon sa iyong kausap. Kung ito'y totoo, pinatutunayan ng kasama nung nag-share, abay, totoo nga ito. So, tatanggapin ko. Yung pala ang tulong ng mga kapatid. Imagine, umuupo ka lang. Opo, may epekto na. May pagkakataon, kahit sa worship natin ganito, tatanungin ka, hindi ka makasagot kasi tulog ka. Patawarin. Magtatapos na po ako. Ayan, magtatapos. Kaya mga kapatid, let us make this practical, realistic. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Pangalagaan natin yung katotohanan. We are called by God to follow Him. At magpakatuto po tayo. Yun lang po naman, mga kapatid. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Tinatapos niya ang Sermon on the Mount sa hamon na ito. Ibig sabihin po, comparing with other gospel or other books of the New Testament, bilang patutupo ng mga yung dynamic Christian living, ay ma-appreciate nyo mga sulat ni Apostle Pablo, ni Pedro, ni Santiago, at pagkat binasa po nyo yung last book ng New Testament, Revelation, ay talagang hindi ka lang basta matatakot doon sa mga sunod-sunod na mga pahayag ng kung anong mga wow. Hindi po. Magbibigay papuri ka sa Panginoon Diyos
dahil naging mabuti kang patutuo sa Kanya habang ikay narito. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat po. Hindi po matatapos ang aming pagpupuri sa inyo sa hamon na binibigay nyo whenever we open your word and be confronted with its truth. Nasain ang aming puso, maging totoo kaming tagasunod ng aming Panginoong Hesus. Marepresenta namin siyang mabuti. Hindi lang po sa sinasabi ng aming bibig, kundi sa laman ng aming puso, sa estilo ng aming buhay. May others see you, Jesus, in our life. Thank you very much. We glorify you. We praise you. In Jesus' name. Amen.